Ama namin banal, pagila sa lahat, tunay na Ama, patuloy kami, Father God, na nagsasama-sama, nagtitipon-tipon, niloloob namin, Ama, na patuloy na mapakinggan ang tinig mo, na matulungan mo po nawa ang bawat isa sa amin, Father God, Ama, patuloy na magtaglay ng isang tengang nakakarinig, kaisipang nakakaunawa at puso na handang tumanggap, Father God, sa iyong mga salita. Ama, tunay nga na patuloy mo po nawa ako nagabayan, puspusin ng inspirasyon, Father God, na nagmumula lamang sa iyo, at gamitin mo ang aking bibig, Father God, na magsalita lamang ng mga salita ng katotohanan, na tunay nga na lahat ng mga lalabas sa mga labi ko, Father God, ay mga salita mo, Father God, na tunay nga niloloob mo ang manaming banal na maipahayag sa bawat isa, na ito hindi sagana sa aking sariling opinyon, hindi sagana sa aking sariling kaisipan o sa aking sariling emosyon. Bagkus tunay nga, Ama, na patuloy, Father God, mga salita lamang ng katotohanan ang maipapahayag, Father God, sa oras na ito. At tunay nga, Father God, patuloy mo din na iparanas, Father God, maging gano'n na din ang pag-iingat mo, lalong-lalo na sa aming mga kaisipan. Father God, keep us away from all distractions, Father God, Ama. Ito'y aming dalangin sa pinakamataas na pangalan, ang pangalang Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay nga na ako po ay nagagalak muli na binigyan po muli ako ng pagkakataon na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Our God po, ang Diyos po natin, our God is the one and only God. He is our Master. Sa ating pong mga tao, normal, it is in our human nature na to worship. Pero kapag ito po ay hindi tamang pananambahan, na i-direct po ito sa ibang mga bagay. Ang ating pong pag-worship ay para lamang dapat sa ating Diyos. Ngunit, hindi naman po lahat ng tao ay nakakakilala talaga kung sino ang totoong Diyos. Kaya nga, ano ang nangyayari? Ang kanilang subject for worship ay nagiging iba. Marami ang sinasamba nila, binibigyan ng atensyon, effort, lahat ng oras, lahat ng meron sila, sino? Ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga sarili, sino pa? Hindi lamang mga tao. Kung sino ang pinaka-importante sa inyo. Iyong mga hayop, sino pa? Na sila na ang kumukuha ng lahat-lahat ng energy mo. Kaya nga, ang hirap kapag hindi po natin alam ang katotohanan. Magpapakapagod ka na lang kasi ikaw nagiging Diyos sa ibang tao. Especially sa family mo. Magpapakahirap ka, magtatrabaho to provide for them. You have no time for yourself. You have no time for God. Mamamatay ka na lang ng ganun. Ang tao po na ganun, ang buhay nakakaawa. Hindi naman po talaga shocking na may mga taong hindi kilala ang Diyos. Kasi madami po ang pwedeng makaapekto dito. Sa kanyang paglaki, ang mga magulang niya, ang mga taong nakapalibot sa kanya, walang pananampalataya, hindi pumupunta ng simbahan. May mga factors. At isa na din po doon talaga. Sa mundong ito, kung nasaan po tayo ngayon, kasama natin ang kaaway ng Diyos. Ang dyablo. Sino po ba ang dyablo? Ang dyablo po, siya po ay sinungaling. Natural na sa kanya ang magsinungaling. Kaya nga, the enemy of God, the devil, hindi po siya against sa religion.
Saan po siya against? He is against Jesus. Sa katotohanan. Kaya nga, ang dami-dami mga relihiyon sa mundong ito. Pero hindi ibig sabihin nun ay yun na ang totoo. Yung iba ay sino ang nangunguna sa kanila. It can be the devil using them, distorting the truth. Kaya ang mga naituturo din ay mali. Makipagbukas po kayo sa 2 Corinthians 11:13 to 15. Ay 14 to 15. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Ang akala natin na totoo, maaaring peke. Without the proper knowledge of God, mabilis lang na malinlang ang mga tao. Kaya nga po, lagi pong pinapaalala. Even sa dawn prayer po natin, binabasa natin the book of Joshua. Diba? Basahin mo. Basahin mo ang kautusan. Basahin mo. Kaya nga sa atin din, basahin mo. Buksan mo ang Biblia. Magbasa ka. Hindi lang na kung ano yung naririnig mo, yun ay papaniwalaan mo kaagad-agad. We are encouraging each and everyone. If you really want to know the truth, open your Bible. Open your Bible. Kasi kahit ano pong sabihin namin dito, kung ito ba hindi totoo, hindi lamang kami ang mapapahamak, kundi pati din po kayo na nananalig at tinanggap kung ano ang sinasabi namin. Kaya nga po, hindi po madali ang gawain ay pinagkakaloob ng Diyos na magpahayag at magturo. Dahil it's either you give life or you kill. Lahat po ng tumataliwas sa salita ng Diyos, lahat, kahit na merong konting, alam mo yun, tama naman nung una, tapos biglang, bakit ganun? Umiba ng konti. Konting compromise, konting bending ng truth. Hindi na po iyon katotohanan. Kasi, for example, you say 100% still. Pero sa totoo pala, 99.9. Ibig sabihin, totoo ba yun na 100%? There's still that 0.1%. Kahit na sobrang liit lang po nun, but your claim is 100%, hindi pa din totoo yun. Kasi meron pa rin kulang. Ano po ba ang katotohanan? Jesus is the truth. John 14:6, ano pong sabi doon? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang katotohanan po matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesus. Lahat ng taliwas sa salita ng ating Panginoong Jesus, ito po ay hindi na katotohanan. Kasi lahat po ng sinasabi ng ating Panginoong Jesus ay hindi lamang ng kanyang sarili. Makipagbukas po kayo sa John chapter 12, verse 49. Ang sabi po dito, For I did not speak on my own,
But the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. 50, I know that His command leads to eternal life. So whatever I say is just what the Father has told me to say. Ang salita po ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang kanyang sariling salita, kundi ito din po ay salita ng Ama, ng Diyos Ama. At alam naman po natin sa Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na nagsisinungaling. At ito po, ang patuloy na ipinapahayag ng bawat isang mananampalataya. Let's read po the 1 Corinthians. Mahaba-haba po itong Bible reading. 1 Corinthians chapter 15. Verse 1. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Ito po ang tinanggap namin at ito din po ang ipinapahayag namin. At ito din po ang pinapahayag ng bawat isang disipulo at apostol ng ating Panginoong Hesus. And this is where our faith stands. That Jesus died and He rose again. Muli po siyang nabuhay. Ito ang pinanghahawakan natin. Nandito ang pag-asa natin. Dito po, inilalagak natin ang ating buhay. Kasi kung ito po ay hindi katotohanan, sino bang baliw o matinong tao na iaalay ang buhay nila? Ang hirap-hirap. Alam niyo ba kung paano namatay ang mga apostol? Mga disipulo dati? Gruesome. Kahindik-hindik. Kakayanin nyo na hahatiin ka? Kakayanin nyo ba? Ipapakong nakabaliktad? Kakayanin nyo ba? Naialay ang buhay nyo para lang sa katotohanan na ito? Gigilitan? Iano sa kumulong mantika? Pero nanindigan po sila sa katotohanan ito. Because they know, alam nila, na ito ang katotohanan. Kaya nga, malakas ang loob nila na ipahayag. Kahit na maaaring ang buhay nila ang kapalit. At ito din naman tayo ngayon. Now, I say, ang buhay pananampalataya po hindi madali. Lagi niyo pong naririnig yan. Lagi po nating sinasabi yan. Ang pananampalatayang ito, lalong-lalo na kung ito ay katotohanan, hindi ito madali. Because the truth, hindi po siya
Hindi po niya, lalo-lalo na ang Diyos, hindi niya babaliin ang kanyang salita para lamang sa'yo, para lamang sa akin. O dahil sa emosyon na nararamdaman o sa sitwasyon mo ngayon. No matter the situation, no matter what you're feeling right now, the truth is the truth. Masaktan ka o masaktan. Ganon ang salita ng Diyos. Sa ating pong Panginoong Yesus, dito natin inilalagay ang ating pananampalataya. Sa kanyang pagkabuhay, yun ang ating pag-asa. Kasi po, kung babasahin po natin sa 12, ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung ang pinapahayag at itinuturo ng bawat isang mananampalataya ay hindi pala naman binuhay ang ating Panginoong Yesus, then tayo nananatili sa kasalanan. Ibig sabihin, there is no salvation. Ibig sabihin, alam na natin kung saan tayo patungo. Eternal condemnation. Kung totoong hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus, kawawa tayong lahat. Walang kaligtasan. Kung wala, hindi naman pala totoo na ibinubo ng ating Panginoong Yesus ang kanyang dugo, na siya ay tunay nga na namatay and He overcome death. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, kung itong lahat ng ito ay hindi totoo, ibig sabihin, bakit pa tayo nandito? Bakit pa tayo sumasampalataya? At ang pinaka-nakakaawa, ang buhay, ang mga nananampalataya ngayon kung hindi ito totoo. Bakit? Ang iba nagpapakasaya na, tayo nandito. Ang iba nagsa-celebrate ng mga birthday. Imbes na tayo nakikiselebrate din sa kanila, tayo nandito. Ang iba kumikita na dahil nagtatrabaho ngayong araw na ito. Double pay. Pero tayo nandito. Kung hindi ito totoo, ang sinasampalatayahan natin at sinasaligan natin, hindi ba nakakaawa ang buhay natin? Jesus ng Jesus, panalangin ng panalangin, wala palang nakakarinig. Ilang oras ang iginugugol mo para magbasa, para manalangin. Tapos, wala palang kabuluhan. Buong araw na nandito ka sa simbahan, nakikinig. Tapos, hindi naman pala totoo. Na imbis na yung oras na yun ay ginugol mo na lang sa ibang bagay. Hindi ba? Pero, ito po, 20. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay. At ito'y katibayan na muling ngang bubuhayin ang mga patay. Kasi kung hindi po binuhay din ang ating Panginoong Yesus, then, tayo din naman, kung tayo mamamatay, hindi rin tayo mabubuhay.
So, sinayang lang natin ang ating buhay sa paglilingkod. Tapos, wala naman pala. Wala tayong mapapala. But it is true. Jesus, siya po ay muling nabuhay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Only through Jesus. Walang iba pangalan na ibinigay kung nasaan ang kaligtasan kundi sa pangalang Jesus lamang. Sa 33, ang sabi dito, huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasama ay makakasira ng mabuting pagkatao. That's why, choose. Piliin mo kung sino ang mga tao na hahayaan mo pumasok sa buhay mo. Lahat ng mga nakapalibot sa'yo. Even your friends, they can influence you. Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo ay hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Magpakatino. At hindi rin lamang po ito para sa inyo, kundi para din sa akin. Talagang, nung binasa ko ito, I accept it as the Word of God na sinasabi niya sa akin, magpakatino ka. Kasi alam ko sa sarili ko, ang ipinagkakaloob ko sa Kanya, pananampalataya ngayon, wala pa. Sa karapat-dapat na ipagkaloob ko naman talaga sa Kanya. Kulang pa. Wala pang bloodshedding nga eh. Petics pa. Habang ang iba, sinasabihan na ng kung ano-ano, napupunta na ng kulungan, nagtatago para lang makapagbasa ng Biblia. Pero ako malayang-malayang nakakapagbasa. Yung iba nagsasuffer, pero ako nandito. Hindi ba? We are living in the same world, living different situations. Kung hindi po natin alam ang ating pundasyon sa ating pananampalatayang ito, paano? How will you lead if you are also ignorant to the truth? Paano na idadala ang mga nawawalang kaluluwa sa tamang daan kung ikaw din naman pala nawawala? Ako din naman pala nawawala. Because the blind cannot lead the blind. Pare-parehas tayong mahuhulog. That's why it's very important to know who God is. Who Jesus is. Bakit natin inilalagay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus? Dapat alam natin. Bakit tayo sumasampalataya? Kasi ang iba, ang sabi nila, Jesus is only isang tao lamang siya. Isang propeta. Hindi siya anak ng Diyos. Hindi nila tinatanggap na ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos. Hindi nila tinatanggap iyon. At kung ikaw, ako, hindi rin natin kilala ang ating Panginoong Jesus, hindi natin alam ang katotohanan,
ang ating pundasyon sa ating pananampalataya, ang bilis lang na mawasak, ma-shake, if it's not firmly on the rock, on the truth. Tapos, madami din magsasabi, bakit ako maniniwala dyan? Tao lang naman yan. But we know God. Jesus is the Son of God. Jesus is 100% God. Kahit na siya nga ay tunay na nagkatawang tao, He became flesh. Pero siya ay Diyos pa din. Hindi po ba kayo na-amaze? Kasi if Jesus, hindi siya nagkatawang tao, ano ang pwedeng ibato ng mga tao sa Kanya? Hindi mo alam kung anong nararamdaman namin. Hindi mo alam kung anong nararanasan namin. Kasi ikaw ay Diyos, nasa iyo na lahat. Hindi mo alam kung gaano na kami ay naghihirap. Kung ang ating Panginoong Yesus ay isinilang sa kaharian, iba yung magiging trato. Kaya nga, di ba, kahit tayo ng mga normal na mga mayan, if we meet someone na alam natin nasa higher position, kahit na sila pa ang lumapit sa atin, iba pa rin ang pagtrato natin sa kanila. Makipagbasa po kayo sa aklat po ng Hebreo. Hebrews 2 verse 17 to 18. Ang sabi po dito, kaya kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon, matutulungan niya ang mga tinutokso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. That's why we could put our faith and our trust in Him. And dumepende, maaari tayong dumepende sa Kanya kasi nauunawaan niya tayo. He is not just our Creator. Kaya niya tayo kilala. Pero nauunawaan, naiintindihan niya tayo. Lahat ng mga sugat, naramdaman niya yun. Even nung namatay si Lazarus at nakita niya ang mga taong umiiyak, siya din naman. He wept. Nakita niya kung paano namumuhay ang mga tao. At katulad din naman ng normal na mga tao, dahil hindi naman siya isinilang sa isang palasyo, kundi sa sabsaban. Alam niya kung paano din maghirap ang tao. Naranasan din niya ang magutom. Kaya, hindi natin maaaring sabihin na hindi niya alam at hindi niya naiintindihan. Because He understood us better than anyone here on earth. At tunay nga,
Alam din niya ang mga kahinaan natin. Alam din niya, naranasan niya ang kagalakan, naranasan niya ang pighati. At kahit nung nananalangin siya, di ba, ang kanyang sweat ay parang patak ng dugo. Imagine you in that situation. Alam mong mamamatay ka, alam mong magdudusa ka. Tendency is, alam mong mararanasan mo lahat ng iyon, masakit, mahirap. Gagawin mo pa din ba? Gagawin din po ba natin? Kung tayo talagang, sino ba ang kayang mag-alay ng kanilang buhay, wala naman silang kasalanan, para sa mga tao na gumagawa din naman ng kung ano-ano sa kanya, ininsulto na siya, pinagsakitan na siya. If that is you, if that is me, can we do it? Ang unang may isip natin, a tooth for a tooth, an eye for an eye. Maghihiganti ako. Yan ang ginagawa niyo sa akin, dapat maranasan niyo din yan. Kasi, if ang kaisipan ng ating Panginoong Yesus, ako ay Diyos, tapos ginaganyan niyo lang ako, wala kayong karapatan. Pakainin ko na kayong lahat. Pwede yun. But God is not that. God is a merciful God. God is love. Kaya nga natutunan din tayo na magmahal dahil naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos. Okay. At dahil doon sa ginawa niya, siya ay ang ating punong pari. He is our mediator. Siya ang nag-a-appeal. Kasi He knows us. He understands us. Kaya nga, through Him, we become righteous in the eyes of God. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay nalilinis. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, tayo ay naging mga anak ng Diyos. At yun po ang Jesus na ating ipinapahayag, ipinapangaral sa bawat isang kaluluwa. Ito po ang Jesus na ating pinapanaligan. At hindi kung sinong Jesus. We must know kung sinong Jesus ang pinapanaligan natin, because there are so many Jesus. Madaming may taglay ang pangalang Jesus. Literal. Sa birth certificate. Kaya dapat, alam po natin kung sinong tinatawag natin. Baka nag-Jesus tayo, tapos yung kapitbahay, bakit ako tinatawag dun sa kabila? Ay, may Jesus. Iba palang Jesus ang tinatawag. Ang Christianity po, hindi dapat na ito ay relihiyon lang. It is our identity. We Christians, we believe, we receive Jesus, and we obey. Because faith without obedience is dead. Bakit? Ang daming mga tao nagka-claim that they are Christian, but they don't know God. Kahit na ang pangalan ng Diyos, hindi alam. But they're claiming to be Christians.
They're claiming to be Christians, pero sa pamumuhay palang taliwas na sa utos at salita ng Diyos. Christianity is not a religion lang. Should it be? Madami ang mga nawawala, nade-deceive, dahil lang magaling magsalita ang mga napapakinggan. That's why, read your Bible. Read your Bible. Know the truth. Don't just listen. Know the truth. At dito, dahil madami ang nawawala sa katotohanan, dito isinusugo ang mga lingkod ng Diyos. We have work to do. Kasi pumapangit ang imahe, ang pangalang Jesus, dahil lang sa mga tao na nagkukunwari at nagsasabing mga Kristiyano. You are a pastor? Pagkatapos, ikaw ay isang magnanakaw? You are a pastor. Pagkatapos, ikaw ay nangangabit? Hindi mo lamang pinapahiya ang pangalan mo, pati ang pangalan ni Jesus pinapahiya mo. Because, linggo-linggo magpapahayag ka ng salita ng Diyos, pagkalabas mo ng simbahan, iba ang nakikita ng mga tao. Dahil this is not just applicable sa mga pastor, maging sa mga mananampalataya. At maging ako, hindi rin po ako exempted dito. Ito po ay paalala sa ating lahat. We carry the name Jesus. Taglay-taglay natin ang pangalang Jesus. At ang mga tao na nasa labas, tinitignan tayo. Kaya nga, anong sabi ng ating Panginoon si Jesus? Do not be like the hypocrites, mga ipokrito, na nagsasabing ito, tapos ikaw din mismo, hindi mo ginagawa. You're putting burden on others, pero hindi ka willing na i-carry yung burden na yun. Tapos, tayo pa unang-una na mamimintas. Jesus commanded us to become witnesses. Yes. He commanded us na tunay nga magpahayag ng katotohanan. At ang salita ng Diyos, we know it. Alam natin na ito ay ginagamit for correcting, for rebuking, for teaching, for training. Kasi ang mga tao ay makakalimutin. Kaya kailangan laging may naririnig, kailangan laging may magpaalala, kailangan laging may nakikita at nababasa. We are not just a witness na parang teacher na kung anong nasa lesson plan, yun lang. Without considering yung mga batang tinuturuan kung ano ang kailangan. But in teaching, in preaching, in doing the work of God, there should be love. Hindi yung
Tapos na, ginawa ko na. Kung anong dapat kong gawin, yun na yun. Okay na yun. But really, bakit ba natin ginagawa ang mga ito? Bakit nais po natin na malaman ang katotohanan? Para lang po ba sa ating sarili? Hindi ba? Our very goal is yung mga hindi pa nakakarinig at nakakaalam, nakakakilala, sila din naman. Libre natin na tinanggap. Nagpabayad po ba? O per chapter, per book, 20. Hindi. Libre. Ang katotohanan na ito, libreng inihahayag. At alam ko na bawat isa sa atin meron tayong kilala na hindi pa nakakarinig o hindi pa nakakaalam ng katotohanan ito. O wala pa talaga totoong pananampalataya. And this is where na dapat tayo magkaroon a heart. A heart for what? For mission. It is our mission to go. Ang sabi po sa Mark 16:15, He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." Go into all the world. Paano po yan? Wala po kami pera pang bili ng ticket. According to your faith, it will be done. Amen. Kung wala pong mga tao na nagpapahayag at nagtuturo ng katotohanan, paano po malalaman ng isang tao about the truth? Kung wala pong magpapahayag, ano ang mga maririnig nila? Wala. Kung walang magpapahayag, paano makikilala ang ating Panginoong Yesus? That's why it's very important. Sa atin po na verse, sa Ezekiel, chapter 2, ang sabi dito, sinabi sa akin ng tinig, Ezekiel, anak ng tao, tumayo ka at may sasabihin ako sa iyo. Kasabay noon, nilukuban ako ng kanyang espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang kanyang sasabihin. In English, he said to me, "Son of man, stand up on your feet, and I will speak to you." As he spoke, the Spirit came into me and raised me to my feet, and I heard him speaking to me. Unang-una po, we need to have a listening ear. Not just to hear, but truly listen. Hindi lang na pakikinggan mo, kundi uunawain. Kasi, meron, alam naman nating lahat yun. Kunyari nakikinig, pero labas sa kabila. It is very important for us believers na magkaroon ng tengang nakakarinig. And also, na-emphasize din dito sa chapter 2, the Spirit came into me and raised me to my feet, and I heard Him speaking to me. In the ministry, the Holy Spirit is very important.
Bakit? Ang banal na Espiritu, siya ang magpapaalala sa atin ng mga salita ng ating Panginoong Hesus. He will remind you. Ano pa? Siya din ang magtuturo sa atin kung ano ang sasabihin, paano natin sasabihin ito. And, in the book of Acts, chapter 1, verse 8, ang sabi dito, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Kailangan po natin yun. Bakit ba? Ang dami-dami. Did you notice? Paunti ng paunti ang mananampalataya. Umaalis sa iglesia. The Church of Christ should be powerful. The true Church of Christ should be powerful. Ano ang isa pa sa mga utos ng Diyos? Magpalayas kayo ng mga demonyo. You lay hands, magpagaling sa pangalang Jesus. Pero ito po, should be normal na makita sa isang totoong iglesia ng Panginoong Hesus. Pero, meron pa akong nakausap. I asked them about their experience sa pagpapalayas. One said, ang mga gumagawa lang noon ay mga pastor. Ang isa naman, nakakatakot. Baka sa akin mapunta. Ang isa, ang sabi, there are special people for that. They are my friends. Hindi ko napapangalanan. And dun ako nakapag-isip. Because nararanasan ko ang mga ito. But how come na para sa kanila, it is not normal? Abnormal pala ako, no? Pero sa bawat isang mananampalataya at tinanggap ang pangalang Jesus, we have the power and the authority in the name of Jesus to drive out demons, to heal the sick. It is a command. Hindi iyon na sinabi lang niya, but it is a command na dapat ginagawa, pinapractice ng isang church. Nag-aaral po kami. Kasi, aaminin ko, minsan, alam ko ang nasa Biblia, pero hindi ko po natatandaan kung anong verse. Makipagbukas po kayo sa aklat po ng Marcos. Mark 16. Mark 16. 16. Ang sabi po dito, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. 17. And these signs will accompany those who believe. Hindi po na kailangan na maging pastor muna kayo. Hindi po kailangan na maging missionary muna kayo. But to those who believe and receive in my name, they will drive out demons. Sa pangalan ko, magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Speaking in tongues,
Talaga, kahit ako din naman nung upo ito na marinig, ang iisipin ko, ano ba yan sila mga baliw? Pero hindi ko po kasi alam noon. Kaya para sa isang baguhan, talagang weird pakinggan. But it is our spirit that is talking. So wordless groans. Siya po ang nangungusap. Ano pa? 18. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Hindi sila maano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Hindi porket sinabi po dito na kahit uminom ka ng lason na hindi ka iinom ka na ng lason. Okay po? At hindi rin sinasabi na kahit na matuklaw sila ng ahas, ay wala ding mangyayari sa kanila, magpapatuklaw na po tayo ng ahas para lang i-confirm. Please. Just in case na ito po ay mangyari, hindi po tayo maano. Hindi po na kailangan na sadyain. Ay, sabi kasi, science daw. Sige nga, tignan ko nga kung talagang mananampalataya ako. Kumuha ng asa patuklaw. Binom ng lason. Please, wisdom. Wisdom. Huwag po nating sadyain iyon. Yung kay Pangboy na tuklaw siya. Hindi siya na ano. So, ayun. The Holy Spirit, receiving the Holy Spirit, hindi lang po ito para sa atin. Okay? It is also for others. In the ministry na ibinigay at ibibigay ng Diyos, kailangan natin na maalala, patuloy na alalahanin, hindi po tayo, kundi siya. Okay? It is not us, but Him. Kaya nga, kung magpapahayag man tayo, hindi natin kinakailangan na ipilit. Kung magsasalita man tayo, meron man tayong mga kaibigan na mababahagian, hindi po natin kailangan na ipilit. It will be God na kikilos sa kanila. We only need to do what we have to do. Ang Diyos pa din po ang magpapatubo ng kung ano man ang naitanim. Pagpatuloy po natin sa verse 3. Ang sabi niya, Ezekiel, anak ng tao, susuguin kita sa Israel sa bansang Suail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh. Makinig man sila o hindi, malalaman nilang may isang propeta sa kanilang kalagitnaan. Whether they listen or fail to listen sa English, makinig man sila o hindi, what do we have to do? Kailangan lang po natin na sumunod sa kung ano ang iniutos ng ating Panginoon. And that is magpahayag. Pastors, missionaries, layman, believers in general. Hindi po tayo, again, ang magpapabago ng isang tao. Ito po ay gawain ng Diyos. Naalala ko po,
Nanonood po ako ng isang preaching ng isang pastor. Ang sabi po niya doon, nagsisimula siya na magpahayag. Ang mga pinapahayagan niya, mga nagbibisyo. Mga naninigarilyo, nagiinom. Kahit nagpapahayag siya nandiyan sa harapan, naninigarilyo sila. Pero hindi po niya sinabi na tumigil kayo. But, as they grow in faith, patuloy sila na nakakapakinig kasi patuloy din naman nila na ninais na makarinig at makinig. Hindi po ang pastor ang nagpabago sa kanila, kundi ang salita ng Diyos. They stop what they are doing on their own in obedience to the Word of God that they hear. In obedience sa narinig nila na salita ng Diyos. Kasi kung tayo lang po talaga ang hirap, iiyakan na lang talaga natin. Bakit? Ang tigas ng ulo. Ayaw sumunod. But we need to remind ourselves, it is not me, but God will do the work, will change them. We only need to listen and obey. Yun po ang title ng ating preaching. Sa umaga nito. Listen to the Word of God, to His command, and obey. Ang mga tupa po ng Diyos, sila po ay nakikinig sa tinig ng Diyos at kilala nila ang tinig ng Diyos. Kaya kung niloloob ng Diyos na tayo po ay makarinig, tayo po ay makakarinig. Isa pa na kailangan sa ating pananampalataya, a heart for people, love for the soul. Madalas, ang hirap po nito. Dito, sa verse na to, sinabihan si Ezekiel na pumunta sa mga Israelita. At ang mga Israelitang ito, mga Swail. Simula pa sa mga ninuno nila, rebelde na sila sa Diyos. Ibig sabihin, matigas ang ulo. Hindi nakikinig. At ilang propeta na ang isugo sa kanila, talagang hindi pa din, wala pa din yung totoong obedience and humbleness sa Panginoon. Naka-experience na po ba tayo? Pumunta tayo sa isang lugar o kumausap tayo ng isang tao, kahit anong sabihin natin talagang hindi pumapasok. Talagang antigas talaga. Ang kapal. Diba? Kahit sa mga magulang. May sasabihin ka sa anak mo, sabihin mo, bumili ka nga muna doon sa tindahan at kailangan ko na. Lumipas ang ilang minuto. 30 minutes later. Wala pa din. Busy sa cellphone. So, sinabihan mo na naman. Diba? Iba na naman ang ginagawa. Tapos, kung susunod nga, magmamaktol pa yan. Ako na naman lagi. Bakit kasi ako na lang? Susunod nga, magmamaktol pa. Or worse, sasagutin ka pa. Bakit hindi na lang kasi ikaw? Meron nang ginagawa eh. Tapos ang ginagawa, nagsa-cellphone lang. Diba? Ewan ko lang talaga kung hindi iinit ang ulo natin. Pag tayo pong makausap ng ganyang tao. Diba? Tigas-tigas ng ulo. But Ezekiel, siya po ay pinadala sa mga ganoon na tao. Now, kung ang Diyos magsasabi sa'yo, marinig ka. Pumunta ka doon. Kasi ang titigas ng ulo nila, hindi sila nakikinig. Pupunta po ba? Basta po wag magbabas. Basta daw wag magbabas. Magpa-plain weather. Magpa-plain. Okay.
Eh di, Paano? lalakad na lang. Paano pag sinabi sa'yo pumunta ka doon, tapos yung lugar na sinasabi na pupuntahan mo at papahayagan mo, mga lugar kung nasaan ang kaaway mo, pupunta po ba? Ang hirap, hindi ba? Ang hirap pag ganyan ang binibigay ng Diyos. Kasi ano po ba ang manguna? Lalo na pag ganyan na mga tao ang ipapatrabaho sa atin. Siyempre, pride, emosyon. Ay, bakit ko sila papahayagan? Bahala sila sa buhay nila. Bakit pa? Diba? May kaaway ko yan eh. Eh, ganito yung ginawa nila sa akin dati. Diba? Bakit pa ako pupunta doon? Ibigay mo na lang iba. Yung mahal na mahal ako. Yung makikinig sa akin. Sister Yo sa basal. Kaya nga, isa sa requirement ng Diyos, sa Matthew 16:24, God's requirement is denial of oneself. Basahin po natin. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Itakwil ang kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi na ang sarili mong kagustuhan, kalooban, ang masusunod, kundi kalooban ng Diyos. Na kahit ito man ay taliwas sa kung anong gusto mo. But because ito ang kalooban ng Diyos, ito ang susundin. Na kahit anuman na emosyon na nararamdaman mo, pero dahil ito ay kalooban ng Diyos, ito ang iyong susundin. Diba? Napakahirap. Ang hirap. Kasi, napakahirap na sumunod kapag walang full surrender. Talagang hindi pa natin ibinibigay lahat-lahat ng sa atin. Alam mo yung, ayoko niyan kasi may hirapan ako. Then paano kapag gagamitin ng Diyos for more? Kung sa maliit na bagay, hindi pa natin magawa. Example, prayer. Prayer pa lang, tamad-tamad na, manalangin, gumising ng maaga. Kahit 30 minutes lang, diba, hindi pa magawa. Tapos, ang panalangin natin, isugo mo ako. Hindi nga natin magawa, manalangin man lang. Magbasa man lang kahit isang verse. Hindi. Isang chapter. Hindi kaya. Pero grabe kung manalangin. Isugo mo ako doon. Gamitin mo ako. On the simple things, hindi natin magawa. Anong karapatan natin humingi ng mas malaki pa? Ito pa. Isa sa pinakamahirap. Forgive. Utos ng Diyos, magpatawad ka. Patawarin mo ang mga taong nakagawa sa iyo ng kasalanan. Patawarin mo ang mga kamag-anak mo na nakagawa sa iyo ng kasalanan. Eh kasi naman, yung tito ko na to, ganito ang ginawa niya sa papa ko. Inagaw niya ang lupa. Dapat sa amin yun eh. Eh kasi naman, yung kamag-anak namin na ito, nang nandoon ang mama ko, pinahirapan nila ng pinahirapan. Diba? Ang hirap. Ano pa? Forgive even your own family. Hindi nila ako napalaki na maayos. Pinabayaan nila ako. Ito ang kailangan ko, hindi nila binigay. Yung childhood mo, na laging inaano ng karamihan, hindi madali ang childhood ko. Kasi ganito ang ginawa ng mga magulang ko.
And then, you're saying, kailangan ko sila na patawarin. Na hindi naman dapat ako naging ganito kung hindi dahil sa kanila. Doon pa lang, ang hirap. But listen and obey. Deny yourself and take up your cross. That is a command. Ang pananampalataya po hindi po nakabase sa emosyon. Kapagkat masaya ka ngayon, magpupuri ka. Pag naghihirap ka na, sisisihin mo na ang Diyos. Ang ating pong pananampalataya hindi nakabase sa ating sitwasyon. Na ang dami-dami nating pera ngayon. Thank you, Jesus! Tapos pag wala na tayong makain, wala na. And then, kung ano-ano na lang sasabihin natin sa ating Diyos. Patuloy po natin. Sinabi niya sa akin, nakita mo na ang kasuklam-suklam na bagay na ginawa ng bayang Israel upang ako'y palayasin sa aking santuaryo, higit pa riyan ang ipapakita ko sa iyo. Sa tupala. Ang sabi doon sa 6, huwag kang matatakot sa kanila, kahit pagbantaan kanila, kahit napaligiran kanila, nawaring nakaupo ka sa gitna ng mga alakdan. Huwag kang masisindak sa kanila, bagamat sila'y talagang mapaghimagsik. Sa makinig sila o sa hindi, sabihin mo sa kanila ang ipinapasabi ko sa iyo sapagkat sila'y talagang mapaghimagsik. Ang ginagamit po ng Diyos are the prayerful ones. Kasi ang tao na nananalangin ay ang mga taong nagpapakumbaba. People that are proud, hindi po sila na luluhod at magpapakumbaba ng kanilang sarili. Ang mga tao lamang na nananalangin, talagang tumatawag at dumedepende sa ating Diyos. Kasi, ano po ba ang ipinapanalangin natin? One of the things na pinapanalangin natin are the impossible. Yung mga bagay na wala na tayong, hindi na natin kaya. Wala tayong kakayanan na baguhin. Yun ang mga idinudulog natin sa panalangin. Ibig sabihin, you acknowledge, hindi mo ito kaya, pero kaya ng Diyos. Kasi in the ministry, you need to depend on God. Depend on God and Him alone. Bakit tayo nananalangin? Kasi kilala natin ang ating sarili at kilala natin ang ating Diyos. Kilala natin ang ating sarili na ito lang ang limitasyon ko. Pero kilala natin ang ating Diyos na ito ay kaya niyang gawin. Kilala natin ang ating sarili na hindi natin alam ang mga bagay na ito, pero alam natin na ang ating Diyos alam niya. At alam natin na meron siyang magagawa. That's why we pray. Ang isang tao na hindi nananalangin paanong gagamitin ng Diyos. Walang dependence sa Kanya. Magiging kayabangan. Nangyari ito dahil sa akin. Nalaman nila ito dahil sa akin. Hindi na ang ating Panginoon ang napapupurihan pag ganoon. But everything that we do, it is for the glory of God. For the glory of His name. Hindi po sa atin. Kaya nga, anong sabi niya? Huwag kayo na matatakot. Kahit na pagbantaan kayo, kahit na pagsabihan kayo ng mga masasakit na mga salita,
Kahit nabatuhin pa kayo. Huwag kayong matatakot. Once again, we know who our God is. He's our protector. He goes before us. He's in control of all the things that we can control. That's why we put our confidence in Him. Merong mga sitwasyon na mahihirapan po tayo. Hindi man natin nararanasan ito, mararanasan natin ito. Hindi po magiging komportable ang tatahakin natin na landas at tinatahak natin ngayon. Kaya nga, listen. Do not be afraid. Obey. Speak. Makinig man sila o sa hindi. Magsalita ka. Ipahayag mo. And lastly, 8. Sa English ko po babasahin. Kasi parang ano po sa Tagalog eh. 2 verse 8. But you, son of man, listen to what I say to you. Do not rebel like that rebellious people. Open your mouth and eat what I gave you. Open your mouth and eat what I gave you. Be steadfast. Kung ano ang ibinigay ng Diyos, let's accept. That is faith. Kahit na sobrang bigat na ibinigay niya o sobrang hirap, but we will accept because we know it is not us, but Him. Okay? But no matter the situation is, kasama natin siya. Kaya nga, eat what I gave you. The trust and confidence that we have tuwing nakikikain tayo sa ibang bahay, di ba? Pag pumupunta tayo, may birthday, merong handaan. Pag pumupunta po ba tayo, nagtatanong tayo, may lason ba itong binigay mo sa akin na pagkain? Di ba hindi? Kung anong inabot sa'yo, di ba? Kakainin mo ka agad. Uy, ang sarap niya na. Pahingi nga din yan. O, di ba? Hindi lang yung binigay sa'yo, manghihingi ka pa. Di ba? Meron nga tayong trust dun sa tao na yun. Dahil sa binigay niya na pagkain sa'yo, how much more should we give our trust to God? Na kung anong ibibigay niya sa atin, alam natin na hindi natin ito ikakapahamak. Ang tao, hindi mo naman alam ang utak. Hindi rin naman talaga na mapagkakatiwalaan sa lahat ng pagkakataon. Pero nagtitiwala tayo. Diba? How much more sa ating Diyos? Hindi nga natin pino-question yun eh. Tapos, pag ang Diyos ang nagbigay, ang mga tao to question eh, bakit kasi itong binigay mo sa akin? Bakit kasi ito? Hindi ko kaya to. Hindi kaya kasi iniisip mong hindi kaya. But what is impossible with men is possible with God. God is trustworthy. He is a good master. He is a good father. Kaya nga, lahat ng ibibigay niya is the best thing for you. At alam niya na kakayanin ng capacity mo. It may be challenging sa una, pero alam niya kakayanin mo. Kaya nga ibibigay niya sa iyo. At hindi mo malalaman na kaya mo pala kung hindi yun ibinigay at sinubukan mo. Kung una pa lang, tatalikdan mo na, hindi mo na tatanggapin. Kasi ang iniisip mo muna, hindi ko kaya to, paano to, imposible. But, know God. Kilalanin mo ang Diyos. Dapat kilala po natin ang Diyos na sinasampalatayahan natin for us to do
kung ano yung niloloob niya. You only need to obey. Listen and obey. You only need to listen and obey. Hindi lang makinig, kundi makinig na may pag-unawa. Okay? Before po magsimula ang ating gawain kanina, nag-i-scroll ako ng phone. At ang una kong nakita is live ng isang service. Nainggit ako. Kasi yung viewers nila umabot ng 800 mahigit. And these people, hindi po nila church member ito. They are ordinary people na nakita lang din their life. At ang unang nilabas sa screen, pagkakita ko ng live video nila, ng service nila, nakalagay doon, church is called for mission. Hindi yung dito kayo at dito lang kayo mananatili. Hanggang sa mamatay tayong lahat. But, dito matuturuan, dito maititrain, mano-nurture, and then, sent off. Parang, bakit ko sinabi yun? Pero, hindi naman talaga sa akin ito. At yun naman talaga kasi. Diba nga, the command of Jesus is go and make disciples of all nations. Hindi stay together and forever. Go. Kasi po, alam natin, hindi lang naman dito, ang mga kaluluwa na uhaw sa katotohanan. Hindi lang din naman dito, ang mga kaluluwa na nagnanais malaman ang katotohanan at nagnanais na makilala kung sino talaga ang totoong Diyos. Not just here, but all over the world. Kaya nga doon ko din nakita ang aking sarili. Dati, nung nagsisimula pa lang po ako, hindi pa ako nagsisimula na mag-Bible study, pero nakikinig-kinig pa lang po ako sa preaching. Doon ko nakita ang aking sarili. I want to know the truth. Kasi ito ang kinalakihan kong paniniwala. Pero ito yung sinasabi nila. Now, ano ba talaga ang totoo? And I know, hindi lang ako iyon. Madami pa na gustong malaman ang katotohanan, makilala talaga kung sino ang totoong Diyos. But how will they know if no one is going to preach? No one is going to go. The harvest are many, the workers are few. Kaya nga, let us have a heart for mission. And I'm so glad na yung naging topic din ng preacher na yon, mission. Hindi ko alam kung saang church sila. Basta na, ano ko lang, go. Because there are so many that is waiting. They are waiting. At alam natin, ang ating Diyos, He is a merciful God. On the last days, maipapahayag muna sa lahat ang katotohanan before the end. That's how He show His mercy. Kasi hindi na pwedeng sabihin na hindi ko alam. There will be no excuse. Now, it is for us to listen and obey. Kaya po, sa pagkakataon po na ito, patuloy po tayo na manalangin. Ipanalangin po natin ang salita ng Diyos. Magpasalamat po tayo sa patuloy na pagpapaalala niya sa atin at maging ganun natin. Let us pray also na magkaroon pa tayo. That faith, lumalim pa ang ating pananampalataya, to mature in faith, at tunay nga na magtaglay ng isang pananampalataya na nakakapanatili hanggang sa uli. Isang pananampalataya na kayang ipaglaban ang katotohanan. Isang pananampalataya na tunay nga nakikita din naman ang pag-ibig
ng Diyos. Let us call the name Jesus 3 times and let us pray. Jesus, Jesus, Jesus. Ama naming banal at dakila sa lahat, tunay nga Ama, patuloy kami na nagpapasalamat sa iyong mga salita. Ama naming banal, Father God, maraming salamat sa patuloy na pagpapaalala mo sa amin. At Ama, patawarin mo po nawa kami, Father God, Ama, sa bawat pagkakataon na kami nagkukulang. Mga Ama, patawarin mo po nawa kami, Father God, Ama, sa bawat pagkakataon na kami tunay na ay hindi sumusunod at hindi nakikinig. Father, forgive us. Ama naming banal, nawa sana, kakabagal mo ang bawat isa, Father God, tunay nga Ama namin banal, patuloy nawa na magtaglay ng isang pananampalataya na nagpapakubabaw maabot sa pamantayan mo. At tunay nga, Father God, na kung ano man ang kalooban mo sa bawat isa, Father God, tunay nga na ito ang mapangyari. I pray, Father God, that there will be spiritual awakening, Father God, in each and every corner of the world. Father God, let your daughters, let your sons preach. Father God, Ama, tunay nga na buksan mo, Ama naming banal, ang bawat tenga, ang bawat kaisipan, Father God. Lalo na, Ama, tunay nga na ang iyong mga salita umabot, Father God, sa lahat ng mga kaluluwa na nagnanais na makapakinig at makilala ka pa. I pray, Father God, each and every one, Father God, tunay nga na magkaroon ng dependence, Father God, and confidence and faith, Father God, on you and you alone. Ama, tulungan mo po nawa kami. At ito ang aming dalangin, samot-samat dalangin, Father God, sa pinakamataas na pangalan ng aming Diyos, ang pangalan ni Jesus. Amen and amen.